Magandang buhay! Kumusta na kayo mga bata? Narito tayo para magtalakay ulit ng panibagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa baitang 5. At ang ating tatalakayin para sa unang linggo ng quarter 4 o ika-4 na markahan ay pagmamahal sa kapwa at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng ating kapwa at sa kinabibilangang pamayanan. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ano nga ba ang pagmamahal sa kapwa? No? Paano ba natin ito maipapakita o maipadarama yung ating pagmamahal sa ating kapwa? Ikaw, paano mo ba ipinapakita ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng pagkalinga, paggalang at pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Higit pa sa pagtulong ay ang maipadama natin na sila ay mahalaga. Madalas, isa ring paraan ng pagpapakita ng respeto natin sa ating kapwa ay ang pagpapakita sa kanila ng pagmamahal at pagbibigay ng malasakit o pagkalinga at pagsasaalang-alang ng kanilang mga pangangailangan. No? Kumbaga, binibigyan natin ng pagpapahalaga yung kanilang binibigyan nating pagpapahalaga yung sila bilang isang tao sa pamamagitan ng paggalang, no? Yung pagpapakita ng pagmamalasakit at pagkalinga sa kanila. Narinig na natin ang katagang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang pinagmula ng pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal natin sa Diyos. Hindi ba? At isa pa, narinig mo na rin ba yung kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo ring gawin sa iba. At kung paano mo gustong tratuhin ka ng tao, ay ganun mo rin tratuhin ang iba. Hindi ba? Sa pamamagitan din ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapwa ay naipapakita na rin natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi ba? Kung ano daw yung ginagawa natin sa ating kapwa, ayun na rin yung ginagawa natin sa Diyos. O sa madaling sabi, hindi ba, huwag tayong gumawa na hindi maganda sa ating kapwa. Kasi wala namang gustong gawan sila ng hindi maganda, di ba? Ikaw bilang isang tao, ayaw mo rin nagagawan ka ng masama ng iyong kapwa. Kaya naman, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa lagi-lagi. Kaso nga lang, hindi sa panahon ngayon, iba na yung ating iba na yung ginagalawan nating lipunan, hindi ba? Kasi parang minsan naisipin mo, bakit ganun? Hindi naman ako gumagawa ng masama sa iba, pero may gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Pero lagi nating iisipin na mas maigi yung wala tayong sinasaktan o inaapakan na ibang tao. At lagi nating isaisip na mas maigi na gumawa na lamang tayo ng mabuti sa ating kapwa bilang tanda ng pagmamahal natin sa kanila at gayon din pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya sa paghahandog natin sa ating mga sarili sa Kanya ay ang pagbibigay natin ng ating mga sarili sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Ayan, isang paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating kapwa ay ang pagtulong sa ating kapwa. Hindi ba? Napaka gaan sa kalooban na tayo ang tumutulong sa halip na tayo ang tinutulungan. Kaya kung may pagkakataon tayo na makatulong sa iba, gawin na natin ito. Hindi ba? Mas masarap yung pakiramdam na ikaw ang naghahatid ng tulong at nakakapagpasaya ng iyong kapwa sa halip na ikaw naman ang binibigyan at ikaw ang pinapasaya ng ating kapwa. Kailangang tandaan ang pagtulong natin sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit lalo na sa mga lubos na nangangailangan at ang pakikiisa sa ating kapwa, pagdarasal man o proyektong pampamayanan para sa kabutihan ng lahat ay walang pinipili, mayaman o mahirap, bata man o matanda. Ayan. So isang dapat nating tandaan na kapag tayo ay tumutulong sa kapwa, hindi natin kailangan
na hindi tayo naghihintay ng kapalit. Kumbaga, bibigyan ko siya para kapag may baon siya, bibigyan niya rin ako. So, hindi dapat ganun yung takbo ng ating isip na kaya mo lang siya tutulungan ay gusto mong may makuha kang kapalit sa kanya. Dapat, kapag tutulong tayo sa ating kapwa, wala tayong hinihintay na kapalit. Lalo na kung ang ating mga tinutulungan ay yung mga nangangailangan talaga, yung higit na nangangailangan ng ating mga tulong. Lalo na yung naging biktima ng mga sakuna. No, yung mga nasunugan, nasalanta ng bagyo, no, yung mga iba pa na nagdanas ng hirap, no, na hindi naman nila inaakala mangyayari sa kanila yon. So, isang paraan din, no, yung pakikisa sa ating kapwa, yung pagtulong at pagdarasal, no? Kung hindi man tayo makatulong ng pinansyal o sa anong bagay na may maibigay tayo sa kanila, so isang paraan na rin ng pagtulong sa kanila ay yung pagdarasal para sa kanilang kabutihan. O kaya naman, maaari ka ring makiisa sa mga proyektong pampamayanan, no, sa inyong barangay. So halimbawa, sa halimbawa talagang wala ka ring maibigay na gamit o kung anumang pinansyal na tulong, tutulong ka sa pagre-repack ng mga naipon yung mga donasyon, no, para maibigay. So, yung partisipasyon doon ay tumulong ka sa pag-aayos ng mga gamit na ipapamahagi para sa mga nangangailangan. At kumbaga, iba pang mga proyektong pampamayanan na para sa kabutihan ng lahat. Yan. So, tumutulong ka. So, kada halimbawa araw ng Sabado, sumasama ka sa barangay para sa pagbabahagi ng mga tulong, no, yung pagbibigay ng anunsyo sa mga libreng bakuna para sa mga bata. So, mayroon kang partisipasyon, no, sa inyong barangay. At gayon din, para sa kabutihan ng lahat. So, wala kang pinipili, no? At gayon din, yun nga yung pagtulong, pagmamahal sa kapwa, wala yung pinipiling antas ng kumbaga estado, no, ng buhay ng tao. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Yan, para sa gawain, no, basahing mabuti ang bawat pahayag at isulat ang tama kung ang sinasad ng pangusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at mali naman kung hindi. So, gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang isa, nakita ni Edgar na nadapa si Gwen dahil natakot siya sa aso kaya nagmamadaling nilapitan niya ito at tinulungan. Bilang dalawa, ang pamilya nila Ana ay naglunsad ng community pantry sa kanilang komunidad. So itong community pantry, no, hindi lang to kapag may panahon ng pandemya, sana maging gawain ito, no, kapag yung halimbawa hindi man lagi-lagi, kumbaga maging gawain na siya halimbawa sa loob ng isang taon, 2 beses, 3 beses, o sa loob ng isang buwan, may isang linggo sila na tutulong-tulong, no, gagawa ng community pantry para sa mga kabarangay nila o kapamayanan nila na walang-wala. Bilang 3, si Ian ay tumulong sa paghanda ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Bilang 4, hindi binigyan ni Grace ng relief goods sa kanilang kapitbahay dahil hindi niya ito kapareho ng relihiyon. At bilang 5, ginabayan ni John ang kanyang lolo at lola sa pagtawid sa kalsada. Yan. Isa pang gawain, ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, ito yung halimbawa lang, no? Pero nagpapasalamat tayo dahil nakatapos na tayo at nakaraos na tayo sa pandemya. Ang mga nurse, doktor at iba pang mga frontliner ay walang takot na kinakaharap ang panganib na dulot ng COVID-19 upang magampanan ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Bilang mag-aaral, ano kaya ang magagawa mo upang makatulong sa ating mga frontliners? Sumulat ng isang liham para sa mga frontliners na naglalaman ng iyong mga gagawin bilang isang mag-aaral upang maipakita ang iyong pagtulong, pagmamalasakit at pagsasaalang-alang sa kanila.
At dito na nagtatapos ang ating aralin para sa unang linggo para sa ESP 5. Sana ay may natutunan ka at tatandaan mo lagi na magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa at magpapakita ng concern o pagmamalasakit sa ating pamayanan. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit o hanggang sa susunod mong pakikinig sa ating aralin. Paalam!